Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Vera, may naghahanap sa'yo. Naroon sa sala. Pinatuloy ko na. Imporma ng mami niya nang puntahan siya nito sa kanyang silid. Wala siyang ideya kung sino ang naghahanap sa kanya dahil gabi na. Lampas alas 8 na nga ayon sa wristwatch niyang suot. Ini-off niya ang TV at sumabay na sa mami niya sa paglabas. Sino ba naghahanap sa akin, Mi? Si Orlan. May kasama siya. Elias ang pakilala sa akin. Pamangkin daw ni Mrs. Andaya. Oo nga pala, nakalimutan niya na nagpaalam nga pala sa kanya si Orlan kanina na pupunta sa kanila ang mga ito. Bigla nag-about face siya. Oh, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ng mami niya. Magsusuklay lang ako sandali, mami. Kung si Orlan lang iyon, ay maano ba kung magulong buhok niya o nangingintab ang ilong niya? Kaya pangit siya o maganda sa tingin nito ay wala siyang pakialam. Kaya lang, crush niya ang pamangkin ni Mrs. Andaya. At kung sinamahan nito ni Orlan sa kanila para makausap, baka interesado ito sa kanya. Gusto niya yata niya kiligin, hindi lang pagsusuklay ang ginawa niya. Pinalitan din niya ng sleeveless cotton blouse ang baby tee na suot niya. Nagpulbo rin siya ng muka at nagwisik ng paborito niyang fruit-scented cologne. Umikot siya sa harap ng salamin upang matiyak na maayos siya bago bumaba sa sala nila. Tumutok kaagad ang mga mata niya sa kasama ni Orlan. Nakangiti ito sa kanya, ngunit wala siya nakitang extraordinary sa ngiting iyon. Good evening, bati nito sa kanya. Sabay tayo, gumanti naman siya ng pagbati dito. Ang hinahanap niya kakaibang ngiti ay nakita niya kay Orlan. Hi again, Vera, bati pa nito. Si Elias nga pala, nagbabakasyon dito. Pamangkin siya ni Mrs. Andaya. Galing siya sa Marawi City. Elias, si Vera, isa sa hidden beauties nitong subdivision. Hi Vera, bati ulit ni Elias sa kanya. Tinanguan lang niya ito at sinanyasan na maupong muli. Naipakilala ko na si Elias sa lahat ng magagandang chicks dito sa atin. Nakaligtaan kita, kaya ngayon lang kami nakapasyal dito. Naburang ngiti niya. Ang hudas, ipinangalandakan pa na kinaligtaan siya. Para na ring sinabi nito na siya ang least sa sinasabi nitong magagandang chicks. Can I offer you anything? Juice, soft drinks, or tea? Makikigaya na lang ako sa gusto ni Elias, sagot ni Orlan. May beer ba kayo rito? Tanong naman sa kanya ni Elias. Nadismaya siya sa nirequest nito. Tama ba naman maghanap kaagad ng beer sa host, lalo na kung noon lang sila nagkakilala? Matinubang lalaki ito. Ngumiti ulit ito. Biro lang. Kahit soft drinks lang o tubig o kahit wala, okay lang sa akin. Mabuti naman. Kung hindi, magiging bad agad ang impression ko sa'yo. Sandaling iniwan niya ang mga ito at nagpahanda sa kasambahay nila ng soft drinks. At naghanapis na ginawa niya kaninang hapon. Alam mo, pwede kang commercial model, sabi ni Elias sa kanya na makabalik siya sa sala. Natawa siya. Ang galing mo magpatawa. Hindi ako nagpapatawa. Totoong sinasabi ko. Maganda ka. Tingin ko, ganoon din ang lalabas sa print or VTR. Professional photo artist si Elias sa Marawi. Kaya totoo ang sinasabi niyan. Segunda naman ni Orlan. May consultancy firm pa yan sa Cagayan. Na-pirate nga lang yan ng isang advertising agency dito sa Manila. Kaya napaluwas yan dito. Dito ka na magtatrabaho? Curious sa tanong naman niya kay Elias. Hindi lang pala ito matangkad at gwapo. May binatbat din pala ito. At higit sa lahat, nagagandahan ito sa kanya. Posible, mag-uusap pa kami ng big boss bukas. Kapag nagkatrabaho ka dito ka na talaga. Hindi ka na makakauwi sa Mindanao. Okay lang, tumira na rin naman ako rito noong mag-college ako. Tamang-tama, magkakaroon sila ng pagkakataong magkakilala pa ng lubusan. Who would ever know, baka ito na pala ang destiny na pinakahihintay niya. Kamuntik na siyang mapangiti sa ideya. Ikaw ba, kung bibigyan ka ng pagkakataon,
Gusto mo ring tumira sa malayong lugar tulad ng province namin? Si Orlan ang nagtanong sa kanya. Why not? Masaya naman ako rito, pero welcome din sa akin yung idea na tumira sa isang malayong lugar. Malay natin, baka mas ma-enjoy ko roon. Hint iyon kay Elias na kung sakali, flexible siya kahit saan siya itira nito. Ano ka ba naman, Vera? Maghunos dili ka nga. Nakikipagkilala pa lang sa'yo yung tao. Hindi mo pa alam kung type ka niyang ligawan o type ka lang niyang kaibiganin. Kung saan-saan na namasyal yung imahinasyon mo. Inignora niya ang bulong na iyon na isang panig sa isip niya. Ngumiti siya ng ubod tamis kay Elias. Mabuti yan na adaptable ka kahit saan ka mapatira. Tamang-tama, singit naman ni Orlan. Para kung kailangan na sa abroad tayo minsan, hindi ka mahihirapan. Napakunot noo siya. May namiss ba siya sa kanilang pinag-uusapan? Bakit iba yata ang sagot ni Orlan? Kung kailangan nasa abroad tayo, anong ibig mong sabihin? Alam mo naman ang nature ng negosyo namin, import-export. Kapag dumating yung time na makasal na tayo, syempre, magiging part ka na rin ng business namin. Kapag nangyari yon, talagang kung minsan magta-travel tayo abroad. Nang gigigil na pinamay-awang niya ito. Nahihibang ka na ba? Of course not, smug na sabi lang nito. I am on my sanest state of mind right at this moment. Tawang-tawa lang si Elias sa kanila. Halos umusok ang bunbunan niya sa inis. Pinipigilan lang niyang sarili dahil kahit papaano ay nahihiya siya kay Elias. Pero kung si Orlan lang ang kaharap niya, tsak na may kasama pang panalait ang denial niya. Gusto ba kita mangyari yun? Alam ko naman na pa-deny-deny ka lang, pero ang totoo, matagal nang ako ang secret love mo. Nakalimutan mo na ba noong kinder tayo, na lagi tayo ang pinagpapartner ng mga teachers natin? Right, that was before I smack you with my left fist. Hindi kasi maintindihan ng mga teachers natin noon kung bakit ikaw ang pinakahuling taong gugustuhin kong makapartner. Tinawanan lang siya nito na animo ikapupuri nito ang ikinukwento niya. May pagkaastig ka talaga kahit noong mga bata pa tayo. Dahil hindi naman po pwede sa'yo ang diplomasya. Nuknukan ka ng kulit at maliliit pa tayo noon ay hari ka na ng kalokohan. Si Dennis the Menace ang idol mo at lahat na napapanood mong ginagawa niya ay gusto mong gawin din sa akin. I know, parang kinikiliti ang ngiti na sabi nito. Parang tuwang-tuwa pa ito sa mga sinasabi niya. You were the object of my affection when we were still in grade school. Pinandilata niya ito para ipamukha rito ang absurdity ng sinasabi nito. Affection? Object of your mischief is more like it. Hindi ko makakalimutan na lahat na naging uniform ko ay may mancha ng bubblegum. Paborito mong kumain noon at paborito mo rin idikit iyon sa upuan ko. At hindi lang sa 10 beses mo akong dinikita ng papel sa likod ko na kasinlaki ng billboards. Lahat ng pangit na moniker ay naisulat mo na sa mga iyon. Lahat ng klase ng pang-aasar ay nagawa mo na sa akin. Lahat ng mga disgrasya at aksidente ko noong mga bata pa tayo ay hindi talagang aksidente. They were all planned by you. Affection bang tawag mo roon? Sweetheart, bata pa naman tayo noon. Saka, kaya ko lang naman nagagawa sa iyo mga yon ay para pansinin mo ko. Nuknukan ka rin kasi ng suplada noong mga bata pa tayo. Kung iirap-irapan mo ko, ganoon na lang. Mahirap sa akin na intindihin yon. Lalo pa nga at medyo popular ako sa mga kaklase at kalaro natin noon. Popular? Baka unpopular ang sabihin mo. Nireregaluhan nga lang na mama mo ang mga teachers natin kaya ka pumapasa sa conduct mo. Hindi man lang ito natinag sa sinabi niya. Para pa nga natutuwa ito sa pag-reminisce nila sa nakaraan. Pero alam mo, sa lahat namang nagawa ko sa'yo noon, ang pinaka-memorable sa akin ay noong grade 2 tayo. Yung pinainom kita ng juice na may pampapur. Stop! Pasigaw na saan niya rito. Napatayo siya. Huwag na huwag mong ipaapalala uli sa akin ang tungkol doon. I swear, hinding-hindi ka na makakatungtong dito. Calm down, sweetheart. Biro lang naman. Lalo lang siya nagpuyos sa inis. And don't you ever dare call me sweetheart again. Hindi mo magugustuhan ang itatawag ko sa'yo. Ngumisi ito ng pilyong-pilyo. Bakit? Ano bang itatawag mo sa akin? Huwag mo nang alamin pa dahil baka pagsisihan mong bigla ang lahat-lahat ng kalokohang ginagawa mo sa akin. Really? I'm beginning to get intrigued. Hindi yata ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung ano yun.
Pinukol niya ito ng matalim na sulyap. And in the process, nahagip ng tingin niya ang amused na si Elias. Nakakatuwa naman kayo. Ganito ba talaga kayo magbiruan? Natatawang tanong nito. Natahimik siya. Alam niya na kung may katiting man na interes ito sa kanya, pagkatapos marinig nito ang palitan ng lalong sumbatan ni Orlan, ay tsak na naglaho na iyon. Buwisa talaga ang hudas na Orlan na to. Si Orlan ang sumagot. Actually, lambingan lang namin ni Vera ang nakita at narinig mo. Tumawa at umiling si Elias. Tingin ko pare, negative ang rating sa'yo ni Vera. Malabo ka ng pumasa. Ang tindi mo naman pala kasi noong mga bata pa kayo. Ano bang malabo? Dahil nga roon, kaya hindi ako makakalimutan ni Vera. Hindi ba sweetheart? Baling nito sa kanya, nakangisi pa rin. At kung papayag ka lang, anytime sa lahat ng simbahan, willing ako na pakasalan ka. Nagbabaga ang mga matang itinuon niya rito. Ines na ines siya. Kulang na lang na mapaiyak siya sa ines. Paano ba naman siya magkakaroon ng love life kung ganoong bawat lalaking magka-interes sa kanya ay pinangungunahan na kaagad ni Orlan na animo may claim sa kanya. Kahit kailan, kahit magunaw pang mundo, hindi mangyayari ilusyon mo, Satan. Nawala ang ngisi ni Orlan sa pangalawang itinawag niya rito. Naku naman mga kafelisidad, mukhang punong-puno ng ating bida na si Vera. At parang bulkan na sasabog anumang oras. Ikaw naman kasi Orlan, tigilan mo ng pang-aasar. Halata namang may gusto ka sa dalaga. Magawa kaya magtapat ni Orlan kay Vera na hindi dinadaan sa biro ang lahat? Kaya naman, abangan!